Season's greetings sa lahat! Welcome sa espesyal na video na ito, binubuksan namin ang nakakabighaning kasaysayan at pinagmulan ng Pasko. Mula sa mga sinaunang tradisyon, hanggang sa mga modernong pagdiriwang, samahan kami sa isang salitang paglalakbay patungo sa nakakabagbag damdaming kwento sa likod ng pinakakapistahan ng taon. Kung nasiyahan ka sa pagsisid ng malalim sa ugat ng mga tradisyon, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nilalamang tulad nito. Sabay-sabay nating iunurap ang Pasko. Nagsisimula ang ating kwento noong sinaunang panahon, kung saan ang mga kultura, bago ang Kristiyano ay minarkahan ang winter solstice na may mga kasiyahan. Tuklasin natin kung paano naimpluwensyahan ng mga paganong tradisyon, tulad ng Roman Saturnalia at Germanic Yule, ang mga unang pagdiriwang na kalaunan ay magsasama sa Pasko na alam natin ngayon. Ang Kristyanisasyon ng Disyembre 25 ay isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng Pasko. Tatalakayin natin kung paano pinagtibay ng simbahang Romano ang petsang ito upang tumugma sa mga paganong pagdiriwang na nagbibigay diin sa kapanganakan ni Jesucristo. Ang pagsasama-sama ng mga tradisyon ay lumikha ng isang natatanging tapiserya na tumutukoy sa Pasko bilang isang Kristiyanong holiday. Naisip mo na ba ang tungkol sa pinagmulan ng mga Belen, pag-awit ng carol, at ang iconic na Christmas tree? Aalisin namin ang medieval na pinagmulan ng mga eksena sa kapanganakan. Matutukoy ang ebolusyon ng mga awiting mula sa medieval Europe hanggang sa modernong panahon, at tuklasin ang Germanic na pinagmulan ng minamahal na tradisyon ng Christmas tree. Walang kumpleto ang kwento ng Pasko kung wala si Santa Claus. Susuriin natin ang ebolusyon ng masayang figurang ito, mula sa Dutch Sinterklaas hanggang sa modernong Santa. Bukod pa rito, tutuklasin natin ang mayamang kasaysayan ng pagbibigay ng regalo, susuriin kung paano umunlad ang tradisyong ito sa mga kultura at siglo. Ang ika-negatibo 19 na siglo, partikular ang panahon ng Victorian, ay may mahalagang papel sa paghubog ng Pasko gaya ng alam natin ngayon. Tatalakayin natin kung paano nakatulong ang A Christmas Carol ni Charles Dickens at ang pagpapakilala ni Prince Albert ng Christmas tree sa England sa pagpapasikat ng mga maligaya na tradisyon. Nasaksihan ng ika-negatibo 20 siglo ang komersyalisasyon ng Pasko sa paglitaw ng mga iconic figure tulad ni Rudolph the Red-Nosed Reindeer at Frosty the Snowman. I-explore natin ang epekto ng kultura ng consumer sa holiday at ang ebolusyon ng Pasko bilang isang pandaigdigang pagdiriwang. Ang Pasko ay ipinagdiriwang sa iba't ibang paraan sa buong mundo. Magsasagawa kami ng pandaigdigang paglilibot, tuklasin ang mga multikultural na pagdiriwang at kontemporaryong tradisyon, mula sa mga merkado ng Pasko ng Europa hanggang sa mga natatanging kaugalian sa mga bansa tulad ng Japan at Australia. Ang Pasko ay walang mga kontrobersya. Tahimik naming tatalakayin ang mga hamon na kinaharap ng holiday, mula sa mga debate tungkol sa katumpakan ng kasaysayan nito hanggang sa mga alalahanin tungkol sa sobrang komersyalisasyon at pagiging sensitibo sa kultura. Habang papalapit tayo sa kasalukuyang panahon, pag-isipan natin kung paano patuloy na umuunlad ang Pasko sa ika-negatibo 21 siglo. Ang epekto ng teknolohiya, pagbabago ng mga pamantayan sa lipunan, at ang paghahanap para sa pagiging inclusivity ay humuhubog sa paraan ng pagdiriwang natin ngayong Kapaskuhan. At nariyan ka na, isang paglalakbay sa kasaysayan at pinagmulan ng Pasko. Mula sa mga sinaunang pagdiriwang ng solstice hanggang sa modernong multikultural na kasiyahan, ang Pasko ay tunay na isang tapiserya na hinabi sa mga sinulid ng kasaysayan, tradisyon, at diwa ng pagbibigay. Kung nasiyahan ka sa malalim na pagsisid na ito, tandaan na mag-like, magbahagi, at mag-subscribe. Binabati kayong lahat ng isang maligayang Pasko at isang masayang Kapaskuhan mula sa aming lahat sa hanggang sa susunod. Manatiling maligaya at manatiling mausisa.